madilim na liwanag ay sumikat sa masukal na kabubatan, kung saan walang nangahas na pumasok sa gabi. Umihip ang malamig na hangin, dahilan para malaglag ang mga dahon sa lupa. Ngunit sa katahimikang iyon, isang magaang yabag ang umalingaw-ngaw. Si Cora iyon, isang babaeng hindi katulad ng iba. Mahigit isang buwan na ang lumipas, at ngayon, hindi na siya ang mahina at mahinang babae na dati. 0 oras. Cora. Tumakas din. Ang kanyang boses ay parang hangin na umiihip sa gabi, ngunit hindi ito isang paalala. Ito ay ang kanyang sariling babala sa kanyang sarili. Si Cora ay nakatayo sa kadiliman, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at hinanakit. Siya ay nagdusa ng sapat mula sa kalupitan ni Miguel, ang kanyang hindi karapat-dapat na asawa, isang lalaking walang limitasyon sa kanyang selos. Araw-araw, bawat oras, si Cora ay kailangang manirahan sa takot, sa isang bahay na hindi isang lugar ng pag-ibig, ngunit isang bilangguan. Ngunit ngayon, nagpasya si Cora, hindi na siya magiging puppet niya. 1 oras. Sa tingin mo makakatakas ka? Si Miguel, na pula ang mukha sa galit, sumisigaw mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay parang nagnininas na apoy, puno ng puot. Ang madilim na landas na dapat tahakin ni Cora ay hindi lamang ang daan patungo sa kanyang tahanan, kung saan naghihintay ang kanyang lolo Berto at ang kanyang nakababatang kapatid na si Kaloy. Ito rin ang landas tungo sa kalayaan, ngunit maaari rin itong maging daan patungo sa kanyang kamatayan. Napuno ng takot si Cora, ngunit ang tanging bagay na hindi niya magawang tumalikod ay kalayaan. At alam niya, walang mas makakatakot sa kanya, kundi ang humahabol sa kanya. 2 oras. Ang liwanag ng kumikislap na oil lamp sa lumang bahay ng kanyang lolo Berto ay kumikinang habang papalapit si Cora. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit puno pa rin ng pagkabalisa ang kanyang puso. Ang pag-aalala ay hindi lang dahil kay Miguel kundi dahil na rin sa madilim na nakaraan na hindi niya kayang burahin. Ngunit sa mata ni Kaloy at Berto, si Cora ay palaging isang malakas na babae, palaging alam kung paano pagpapabuti ng mga bagay, gaano man kalupit ang mga pangyayari. Hindi nila alam na may plano si Cora sa kanyang puso, isang plano na matagal na niyang inaalagaan. 3 oras. Hindi nila alam na hindi na si Cora ang mahinang babaeng kilala nila. Siya ay naging ibang tao, mas malakas, mas determinado. Hindi lang sakit ang naranasan niya sa mga kamay ni Miguel, kundi ang apoy na nagpainit sa isang babaeng handang lumaban hanggang dulo. Cora, paano mo ito magagawa? Tanong ni Berto, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Napangiti si Cora. I have to, Lolo. I can't live like this forever. I can't let Miguel continue to hurt me and the people I love. 4 oras. Hakbang-hakbang, lumakad si Cora patungo sa bahay ni Miguel, kung saan kumukulong ang dilim. Alam niyang hindi na magiging pareho ang buhay niya. Hindi dahil gusto niyang magbago, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Magbabayad si Miguel. Hindi dahil sa ginawa niya kay Cora, kundi sa ginawa niya sa iba. At ngayon, si Cora ay hindi lamang isang batang babae na naghihiganti, siya ay isang babaeng nagdadala ng hustisya. 5 oras. Pagpasok ni Cora sa bahay, nakaupo si Miguel sa sala at umiinom,
Puno ng galit at kawalan ng katiyakan ang kanyang mga mata. Cora, akala mo makakatakas ka? Sa akin. Pumasok si Cora, naghahamon. Miguel, hindi mo na kayang lokohin ang sinuman ngayon. Masyado kang maraming masamang bagay at oras na para magbayad. 6 oras. Sa isang iglap, nagbabago ang lahat. Ang buhay ni Cora, ang buhay ni Miguel, ang buhay ni Cristina, lahat ay napagpasyahan sa sandaling ito. Isang labanan hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa, sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nababalot ng dilim, ngunit may liwanag na nagniningning sa mga mata ni Cora. At iyon ang simula ng isang hindi maiiwasang paghihiganti. Hindi na siya mahinang tupa. Si Cora ay naging isang mandirigma. Ito ang paglalakbay ni Cora mula sa takot hanggang sa lakas. Ngunit sa wakas ay makakatakas ba siya sa mga multo ng nakaraan at makahanap ng kapayapaan? O sisirain siya ng paghihiganti? Panoorin ang susunod na kwento sa kanyang paghahanap ng hustisya sa walang humpay na laban. Sumipol ang hangin sa kanopi ng kabubatan, tulad ng hindi maririnig na mga bulong. Si Cora, isang batang babae, ay nakatayo sa gitna ng unos ng buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at matinding takot. Hindi na siya ang maamo at nagbitiw na babae dati. Muli, natagpuan ni Cora ang kanyang sarili na nakatayo sa threshold ng pagpipilian upang tumakas o harapin ang bangungot sa bahay na iyon. Prologue, Libreng Buhay, Isang Bangungot. 0 oras. Naglakad si Cora sa ilang nalupang kalsada, na puno ang kanyang mga tainga ng hugong ng mga insekto, ngunit ang kanyang puso ay mabigat sa pag-aalala. Tinanggap bilang kasambahay para sa pamilya ni Miguel at Cristina, isang buhay na tila matatag, ngunit walang ideya si Cora na ito ay isang bitag lamang ng kapalaran. Parang multo na laging nananakot sa kanya si Miguel, ang seloso at out of control niyang asawa. Ang mga masasakit na salita at marahas na pagkilos ay naging pang-araw-araw na pagkain ni Cora. 0 oras 30 minuto. Cora, ikaw ang puppet ko. Ang gagawin mo lang ay pagsilbihan ako. Umalinggaw sa kalawakan ang boses ni Miguel, malamig at malupit. Tumayo si Cora, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, ngunit naroon pa rin ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa para sa kalayaan. 1 oras. Sa araw-araw, natutunan ni Cora na iwasan ang galit ni Miguel. Sinusubukan ang kanyang makakaya na magtrabaho para lamang mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Sa tuwing nagagalit si Miguel, tahimik lang na natitiis ni Cora, dahil naiintindihan niya na ang isang salita ng protesta ay maaaring itulak ang mga bagay ng labis. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya na kung hindi siya kikilos ngayon, ang buhay na ito ay magiging isang bangungot na walang paraan. Sakit at paghaharap ang agarang pagtakas. 1 oras 30 minuto. Noong araw na yon, umabot sa sukdulan ang galit ni Miguel. Pagkatapos ng mainitang pagtatalo, binuhusan niya ng alak si Cora, saka tumili na parang mabangis na hayop. Alam ni Cora na kung hindi siya aalis kaagad,
lalala pa ang mga pangyayari. Enough! Hindi ko na kaya! Sigaw ni Cora, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bahay, hindi naglakas loob na lumingon. Siya ay lubos na nataranta, ngunit ang tanging bagay na nagpasya sa kanya na magpatuloy ay ang pagnanais na makahanap muli ng kalayaan. 2 oras. Madilim at malamig ang daan sa unahan. Alam ni Cora na kapag umalis siya, hinding-hindi siya pababayaan ni Miguel. At gaya ng naisip niya, mula sa likuran, ang tunog ng makina ng sasakyan ni Miguel, tanda ng walang humpay na pagtugis. Hindi matanggap ni Miguel ang pag-alis ni Cora, at gagawin niya ang lahat para maibalik ito sa kanyang kontrol. Tumakbo si Cora, walang maisip kundi ang pagtakas. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga larawan ng kanyang pamilya, ni Alberto, at ng kanyang nakababatang kapatid na si Kaloy, ngunit makakauwi kaya siya ng ligtas. Pag-uwi, kaunting kagalakan sa gitna ng pagkabalisa. 3 oras. Matapos ang isang buwang pagsusumikap, sa wakas ay nakauwi na si Cora. Ang dala lang niya ay ang perang kinita niya sa kanyang pagsusumikap, mga pakete ng pagkain, at mga tabletang kailangan ni Ginoong Berto. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi maiwasan ni Cora ang pagkabalisa. Ang kapayapaang pinangarap niya ay hindi madaling dumating. 3 oras 30 minuto. Cora, nakabalik ka na ba? Pagod ka na ba? Sabi ni Alberto, luma na ang mga mata ngunit puno ng pagmamahal. Bahagyang ngumiti si Cora, pilit na tinatago ang tensyon sa kanyang puso. Ayaw niyang mag-alala ang lolo't lola niya at si Kaloy. Pero alam niyang kung patuloy siyang hahabulin ni Miguel, banta ang kaligtasan ng kanyang pamilya. 4 oras. Umupo si Cora sa tabi ni Alberto at ng kanyang kapatid na si Kaloy. Inilapag ang baon ng mga pinamili sa mesa. Hindi lamang mga material na regalo ang dinadala niya, kundi pati na rin ang mga salita ng pampatibay loob sa kanyang mga lolo't lola at kapatid na lalaki. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, sinisikap pa rin ni Cora na pasayahin ang kanyang pamilya. Alam niyang kahit anong mangyari, sila lang ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. 4 oras 30 minuto. Lolo, Kaloy, magiging okay din ang lahat. I will protect my family. Sabi ni Cora, puno pa rin ng katatagan ang boses nito, kahit sa loob-loob niya ay para siyang hinahabol na hayop. Hindi naging simple ang buhay ni Cora. Siya ay hindi lamang nahaharap sa pisikal na sakit, ngunit kailangan din niyang labanan ang kanyang sarili, ang kanyang takot, ang kanyang mga pagdududa, at ang kanyang pagnanais na makahanap ng isang buhay ng kalayaan. Pero hindi niya hahayaang matalo siya. Ang pagtakas na ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at mapaghamong paglalakbay. At pagkatapos, kapag nakaharap niya si Miguel, malalaman ni Cora na ang paghihiganti ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol din sa paghahanap ng sarili. Hindi na matutuloy ang buhay ni Cora tulad ng dati. Sa dilim ng gabi, kasisimula pa lang ng kanyang laban.
Ang madilim na ilaw sa sala, ang mga mansa sa dingding at ang tugtog ng orasan, na para bang nagpapaalala sa kanya na lumipas ang oras ng walang awa. Mag-isang nakaupo si Miguel sa sofa, duguan ang mga mata, nakatingin sa kalahating laman na bote ng alak. Si Cristina, ang kanyang asawa na nangungulila sa isang relasyon na nawala ang lahat ng pagmamahal, ay nakatayo sa sulok ng silid, tahimik, tulad ng isang multo sa kanyang sariling bahay. Tense na relasyon, bagyo sa bahay. 0 oras. Hindi na si Miguel ang asawang minahal ni Cristina. Ramdam na ramdam niya ang distansya sa tuwing papasok siya sa silid. Hindi na siya nagsasalita ng mapagmahal na salita, wala na siyang maamong mata. Sa halip, may mga sumpa, galit at kumakaway ng mga kamay sa walang katapusang mga argumento. 0 oras 30 minuto. Cristina, wala kang magagawa para sa akin. Ano ka sa paningin ko? Dumaingal si Miguel, hawak ang bote ng alak, mga patak ng alak na nahuhulog sa sahig. Tumayo si Cristina, wala nang lakas ang mga mata na umiyak, pagod na lang. Hindi mo na ako mahal, mahinang tanong niya, ngunit ang tanging tugon ay katahimikan, pagkatapos ay isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig. 1 oras. Hindi alam ni Cristina kung hanggang kailan siya magtitiis. Ang katahimikan ni Miguel, ang kanyang marahas na pagkilos, ay nagparamdam sa kanya na wala na siya sa mundong ito. Ang buhay niya kasama si Miguel ay walang iba kundi mga pagtatalo, masasakit na salita, at walang laman na espasyo. 1 oras 30 minuto. Isang gabi, nang umabot sa sukdulan ang galit ni Miguel, hindi na nakayanan ni Cristina. Tama na, Miguel. Hindi na ako mabubuhay ng ganito, sigaw niya, may determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit tumawa si Miguel, isang malamig na tawa na puno ng paghama. You're not going anywhere, Cristina. You belong to me. At kaya, ang dalawa sa kanila ay nahulog sa isang walang katapusang pagtatalo. Confrontations, si Cora ay hinahabol. 2 oras. Walang kaalam-alam si Cora na, habang wala siya, patuloy na inaabuso ni Miguel si Cristina. Pagbalik niya sa trabaho, hindi lang masama ang pakikitungo ni Miguel sa kanya, kundi patuloy pa rin siyang pinahihirapan. Tumanggi siyang pakawalan si Cora na patuloy itong pinipilit. Sa tuwing nakikita niya si Cora, para siyang mabangis na hayop na nanabik na kontrolin at dominahin siya. 2 oras 30 minuto. Cora, sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Hinding-hindi kita iiwan. Ungol ni Miguel, madilim ang mga mata at puno ng puot. Alam ni Cora na hindi na niya ito matiis, kailangan niyang gumawa ng paraan para makapagtago. Sa tuwing nakikita siya ni Miguel, kumukulo ang puso niya na para bang kahit na maliit na dahilan ay sapat na para sumabog siya. Nagsimulang humanap ng mga taguan sa bahay si Cora, hindi nangahas na lumabas, hindi nangangahas na mag-iwan ng anumang bakas. Ngunit ang dilim at stress ay bumabalot pa rin sa kanya. 3 oras. Isang araw, habang naglilinis ng kusina si Cora, biglang sumulpot si Miguel, nakatayo sa likuran niya. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na makakatakas ka, sabi niya, malamig ang boses at nagbabanta. Nagulat si Cora, ngunit agad siyang tumakbo sa likod ng pinto, nagmamadaling lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagtatago para protektahan ang sarili, kundi para protektahan din ang kanyang pamilya.
Lalong tumitindi ang mga paghaharap nila ni Miguel, at sa tuwing tumatakas siya, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang masamang ikot na hindi niya matatakasan. Kamatayan at pagkawala ang nakakatakot na mga bunga. 4 oras. Ang stress ay hindi lamang nakakaapekto kay Cora, ngunit nagdudulot din ng matinding pinsala kay Christina. Sa isang pagbisita sa doktor, nalaman ni Christina na maaaring siya ay buntis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, natatakot na ang bata ay maging isang kahabag-habag na tao sa pamilyang ito. Hindi na siya naniniwala sa pagbabago, hindi na umaasa sa magandang kinabukasan. 4 oras 30 minuto. Walang pakialam si Miguel kay Christina, at hindi rin niya alam na buntis ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Christina na nag-iisa at iniiwan. At nadagdagan ang kanyang takot kapag napagtanto niya na kung hindi siya gagawa ng isang bagay, ang sanggol ay kailangang lumaki sa isang kapaligiran na walang pagmamahal, walang pag-aalaga. 5 oras. Hindi alam ni Christina kung paano niya haharapin si Miguel kapag nalaman niya ito. Lalala ang mga pangyayari at pakiramdam niya kapag nalaman ni Miguel na buntis siya, hinding-hindi siya nito mapapatawad. Patuloy na tinatamaan ng bagyo ang pamilyang ito, at ang mga masasakit na salita ni Miguel ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. 5 oras 30 minuto. Nang malaman ni Cora na hindi lang siya sinasaktan ni Miguel, kundi sinasaktan din si Christina, mas naging determinado siyang tumulong. Ngunit sa tuwing susubukan niyang abutin si Christina, hinaharangan siya ni Miguel na nagdudulot ng mas maraming komprontasyon. Hindi lang tungkol sa relasyon nila ni Miguel, tungkol ito sa laban para maprotektahan ang buhay at kaligayahan ni Christina at ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kailangang harapin ngayon ni Cora hindi lamang ang mga banta ni Miguel, kundi pati na rin ang mga undercurrents sa buhay ni Christina. Maprotektahan kaya ni Cora ang kanyang pamilya? At ang paghihiganti ba talaga ang landas tungo sa kalayaan? O isa lang itong bitag na ginawa niya para sa sarili niya? Nagsisimula pa lang ang kwento ni Cora at Christina. Makapalang gabi, parang itim na kurtina na tumatakip sa buong nayon. Nakaupo si Cora sa dilim, ang mahinang liwanag mula sa oil lamp ay sumasalamin sa kanyang mukha na puno ng sakit at determinasyon. Hindi na siya ang mahinang babae noon. Napuno ng determinasyon ang kanyang puso at isang malakas na apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Ngayon, hindi lang niya gustong tanggalin si Miguel, kundi gusto niyang harapin ang lahat ng ginawa nito sa kanya at sa pamilya nito. Alam ni Cora na hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit handa siya. Once she made her move, walang makakapigil sa kanya. Determinasyon, pagpaplano ng paghihiganti. 0 oras. Tumayo si Cora sa harap ng salamin, determinado ang kanyang mga mata. Wala nang takot sa mga matang iyon, tanging paghihintay, pagkalkula ng bawat hakbang. Hindi lang niya gustong tanggalin si Miguel, kundi ibalik ang lahat ng ginawa nito sa kanya at sa mga taong mahal niya. 0 oras 30 minuto. Sa tingin mo ba mabubuli mo ako ng tuluyan, Miguel? Magbabayad ka. Ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang punishment. Itinago ni Cora ang mga salitang iyon sa kanyang puso na parang isang sumpa na hinding-hindi niya malilimutan. Nagsimula siyang gumawa ng plano. Wala nang bulag na pagtakas, hindi hahayaan ni Cora na manalo si Miguel.
Siya ay kikilos, ngunit ang kanyang mga aksyon ay isang walang awa na paghihiganti. Isa oras. Hinanap ni Cora ang lahat ng impormasyon tungkol kay Miguel, ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga kahinaan, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula siyang magplano ng detalyado. Kailangan niyang tiyakin na ang bawat hakbang na gagawin niya ay maingat na kinakalkula. Ayaw ni Cora na maging talunan ng tuluyan. Ipapaalam niya kay Miguel na walang makakapaglaro sa taong nagdusa ng husto. Pagharap sa kaaway, a battle of minds. 2 oras. Hindi lang kay Miguel dapat harapin ni Cora, pati na rin sa lahat ng tao sa buhay niya. Mga kaalyado ni Miguel, mga taong maaaring magdulot ng malaking banta sa kanya. Alam nila ang lahat ng mahahalagang elemento ng plano ni Cora at gagawin nila ang lahat para pigilan siya. 2 oras 30 minuto. Patuloy na nagpapanggap si Cora na sumusunod kay Miguel, ngunit sa loob-loob niya, unti-unting nabubuo ang isang plano. Nagpapanggap siyang natatakot, nagkukunwaring sumuko. Sa tuwing nakikita niya si Miguel, naaalala niya ang malupit na salita nito, ang mga panahong binugbog siya nito. Pero imbes na takot, matinding galit lang ang nararamdaman niya. 3 oras. Cora, hindi mo ako matatakasan. Paano mo ako matatalo? Nagbabanta si Miguel sa isang pulong. Natahimik si Cora, nagliliyab ang mga mata. Alam niya iyon, isang maliit na pagkakamali lang at mahuhulog siya sa mga kamay nito, ngunit may paraan si Cora. Siya ay hindi lamang isang mahinang babae, ngayon siya ay isang walang humpay na manlalaban, isang taong humahabol ng hustisya. Tumatakbo at naghahangad ng katarungan, ang digmaan sa iyong sarili. 4 oras. Hindi lang kay Miguel kailangan harapin ni Cora, kundi pati na rin sa sarili niyang mga takot. Siya ay naging biktima ng karahasan, ng pananakit. Ngunit ngayon, naunawaan niya na, upang makatakas sa pagkahumaling na ito, kailangan niyang tanggapin ang sakit, kailangan niyang pagtagumpayan ang sarili. 4 oras 30 minuto. Gabi-gabi, kapag nakahiga si Cora sa dilim, kailangan niyang makipaglaban sa mga masasakit na imahe ng nakaraan. Ang mga sigaw ni Miguel, ang mga pagkakataong binugbog siya nito, hanggang sa mawalan ng malay, lahat ng alaalang iyon ay laging sumasagi sa kanya, parang anino na hindi mapaghihiwalay. Pero sa mga mata ni Cora ngayon, wala nang takot. Naunawaan niya na, para manalo, kailangan niyang maging mas malakas, hindi lamang para harapin si Miguel, kundi pati na rin ang sakit na nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon. 5 oras. Ang landas na ito ay hindi magiging madali, ngunit kailangan kong dumaan dito upang makahanap ng kalayaan. Bulong ni Cora sa sarili at nagsimula na siyang kumilos. Paghahanap ng katarungan, madugong paglalakbay. 6 oras. Sinimulan ni Cora na isagawa ang kanyang plano. Nilapitan niya ang bawat miyembro ng grupo ni Miguel, hakbang-hakbang na naghahanap ng hustisya sa pagdurusa na kanyang dinanas. Nagsimula ang labanan ng talino habang sinubukan ni Cora na linlangin, akitin at makuha ang tiwala ng bawat tao. 6 oras 30 minuto. Muli, hindi alam ni Miguel, sa dilim, unti-unting binaliktad ni Cora ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga salita ay hindi na pananakot, ngunit isang laro lamang para kay Cora. Alam niyang bawat hakbang niya ay hahantong sa pagbagsak ni Miguel. 7 oras. Pumunta si Cora sa mga hindi inaasahang lugar,
sa madilim na sulok ng lipunan kung saan hindi siya mahanap ni Miguel at ng kanyang barkada. Hakbang-hakbang, papalapit siya sa araw ng paghihiganti. Ang labanan ito ay hindi lamang laban kay Miguel, kundi laban din sa mga sugat sa kanyang puso. Hindi lang gusto ni Cora na makatakas mula sa pagkahumaling, ngunit nais din niyang mabawi ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang niya ay isang hakbang na palapit sa paghihiganti at isang hakbang din palapit sa pagpapalaya. Ang paglalakbay na ito ay dramatiko, puno ng mga hamon, at bawat hakbang na gagawin ni Cora ay maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Umihip ang hangin sa mga lumang puno, kumakaluskos ang mga dahon na parang mga bulong sa dilim. Si Cora ay nakatayo roon, sa kalagitnaan ng gabi, isang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, isang simbolo ng determinasyon at kapangyarihan na hindi niya kailanman nakilala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahinang babae, hindi na biktima ng pang-aabuso. Sa pagkakataong ito, haharapin niya si Miguel, hindi para humingi ng tawad, kundi para tapusin ang lahat. Ang mapagpasyang paghaharap, pagbawi ng kapangyarihan at kalayaan. 0 oras. Nakatayo si Cora na nakaharap kay Miguel, ang madilim na liwanag na nagliliwanag sa kanyang mukha, na sumasalamin sa isang hindi matitinag na determinasyon. Hindi ito ang unang beses na nakaharap niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi na natatakot si Cora, hindi na nanginginig. Sa tingin mo kaya mo akong takutin ng tuluyan, Miguel? Nagkamali ka at ngayon magbabayad ka. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw, tulad ng isang deklarasyon ng digmaan. Si Miguel ngayon ay hindi na ang asawang minahal niya noon, kundi isang halimaw. Hindi na nagkasala si Cora, puro put at nag-aalab na determinasyon. 0 oras 30 minuto. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi na kasing kumpiyansa ng dati ang kanyang ngiti. Sa tingin mo matatalo mo ako? Hindi ka makakatakas. Ang kanyang mga mata ay madilim at pagalit, ngunit may kakaiba sa mga ito, takot. Hindi na biktima si Cora na madali niyang ibuli. Humakbang si Cora, parang mandirigma, at walang takot na humarap kay Miguel. Ngayon ay matatanggap mo ang parusang nararapat sa iyo. Sabi ni Cora, kutsilyo sa kamay, matalas ang mata. Biglang hindi mapalagay si Miguel, alam niyang hindi niya matatakasan ang paghaharap na ito. Inihain ang katarungan, pagbabayad para sa mga krimen. 1 oras. Hindi lang para makaganti si Cora kay Miguel. Ang paghaharap na ito ay isang pakikipaglaban para sa kanyang sariling kapangyarihan, kalayaan, at katarungan. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, patuloy na sisirain ni Miguel ang lahat sa buhay niya. 1 oras 30 minuto. Sa sobrang galit, umatake si Miguel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Cora. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang karunungan, ang lahat ng natutunan niya sa buong buhay niya ng pagdurusa sa kanyang mga kamay. Isang mabilis na saksak, isang umigtad, at kontrolado na ni Cora ang sitwasyon. 2 oras. Bumagsak si Miguel sa lupa, puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ikaw papatayin mo talaga ako? Matagal siyang tinitigan ni Cora, hindi sumasagot. Alam niya, hindi ito simpleng paghihiganti. Hustisya ito, pinapanagot si Miguel sa lahat ng nagawa niyang krimen. 2 oras 30 minuto. Hindi mo matatakasan ang ginawa mo. Ito ang presyong kailangan mong bayaran. Malamig na sabi ni Cora sabay lakad paalis ng lugar. Ang wakas ng kasamaan, paghahanap ng kalayaan.
3 oras. Matapos matalo si Miguel, hindi naramdaman ni Cora ang kagalakan ng tagumpay na inaasahan niya. Kakaibang pakiramdam lang ang naramdaman niya. Sa wakas, ang mga takot ay nabura, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi kailanman maghilom. 3 oras 30 minuto. Nang lumingon si Cora, lahat ng mahal niya, si Alberto, si Kaloy, ay tumingin sa kanya ng may pagmamalaki at takot. Ginawa niya ito, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Tama ang ginawa mo. Pero kaya mo ba talagang maging mapayapa? Tanong ni Alberto na puno ng pag-aalala ang mga mata. Tumingin sa kanya si Cora, tahimik na tumango. Alam niya, hindi na magiging pareho ang buhay niya. Ngunit hindi bababa sa maaari siyang mabuhay ng libre, nang walang takot. Ang pangwakas na desisyon. 4 oras. Kinabukasan, nakatayo si Cora sa tuktok ng burol kung saan nabawi niya ang kanyang kalayaan. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng mga tanong na hindi nasasagot. Kaya ba niyang ipagpatuloy ang mabuhay nang wala ang mga peklat ng kanyang nakaraan? Ano ang gagawin niya pagkatapos niyang maghiganti? Maaari ba siyang magsimula ng bagong buhay? 4 oras 30 minuto. Nakatayo doon si Cora, nakatingin sa malayo, kung saan nagsisimula ng sumikat ang liwanag ng umaga. Maaari ba akong magpatuloy sa pakikipaglaban? O oras na ba para bumitaw at magsimulang muli? Tanong niya, puno ng pag-isip ang kanyang mga mata. Si Cora ay nanalo, ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang parusa para kay Miguel. Ito ay isang tagumpay ng kalayaan, ng pag-asa, at ng pagpapanumbalik ng kapangyarihan. Ngunit sa puso ni Cora, isang malaking tanong ang nananatili. Makaka-move on ba siya nang hindi natatakpan ng mga sugat ng nakaraan? O kailangan pa ba niyang harapin ang mga ito sa hinaharap? Ang bukas na pagtatapos na ito ay nag-iwan ng puwang para sa manonood na pagnilayan ang mga desisyon sa buhay. Makakahanap kaya ng kapayapaan si Cora sa kanyang bagong buhay? O ang mga multo ng nakaraan ay palaging nagmumulto sa kanya? Darating lamang ang sagot kapag handa na siyang harapin ang sarili at ang mga pagpipili ang gagawin niya. Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy sa bintana, marahan na nagliliwanag sa mukha ni Cora. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mundo habang ito ay nagbubukas, habang ang isang bagong kabanata ay nagbubukas sa loob niya. Nananatili ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit alam ni Cora na hindi na siya ang marupok na dalagang dati. Ang kanyang buhay ay dapat na ngayong mabago, hindi lamang sa pamamagitan ng paghihiganti, ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapagaling. Pagbabago at pagbabago, pagtatanto sa kapangyarihan ng pagpapatawad. 0 oras. Tumingin si Cora sa salamin, ngunit wala na doon ang imahe ng sugatang babae na minsan niyang nakita. Nagbago na siya. Hindi lamang sa hitsura kundi sa espiritu. Napagtanto ni Cora na kahit na may paghihiganti, kahit na may tagumpay, hindi niya mahahanap ang kaligayahan. Ang tanging mayroon siya ay kalungkutan at hindi maalis na sakit. 0 oras 30 minuto. Ano ang nagawa ko? Akala ko ang paghihiganti ay magdudulot sa akin ng ginhawa, ngunit bakit pakiramdam ko ay walang laman? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa isip ni Cora. Naunawaan niya na ang paghihiganti ay hindi makapagpapasaya sa kanya, ngunit lalo lamang lumalim ang sugat sa kanyang kaluluwa. Napagtanto ni Cora na ang pagpapatawad ang tanging paraan upang matulungan siyang gumaling. 1 oras. Isang araw, habang mag-isang nakaupo sa tabi ng ilog,
naalala ni Cora ang masasakit na alaala kasama si Miguel. Pero imbes na mamuhi siya tulad ng dati, sa unang pagkakataon sa buhay niya, gumaan ang pakiramdam niya. Naunawaan ni Cora na kung hindi niya mapapatawad ang sarili at si Miguel, hindi niya mahahanap ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ngunit pagpapaalam upang mahanap muli ang iyong sarili. Bulong ni Cora, nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa sa unang pagkakataon. Pagsisimula, lakas at kapangyarihan. 2 oras. Matapos harapin ang kanyang panloob na mga sugat, nagpasya si Cora na magsimulang muli. Ayaw na niyang mabuhay sa masakit na nakaraan. Unti-unting buuin muli ni Cora ang kanyang buhay, hindi dahil sa paghihiganti o sama ng loob, kundi mula sa lakas at lakas ng loob na malampasan ang mga hamon. 2 oras 30 minuto. Nakahanap ng bagong trabaho si Cora, kung saan walang nakaraan at walang multo ni Miguel. Araw-araw, ipinapaalala niya sa sarili na kapag pinatawad natin ang ating sarili, makakatagpo tayo ng tunay na kapayapaan. Hindi magiging madali ang landas na ito, ngunit magpapatuloy ako. Kapag may lakas na akong harapin ang sarili ko, malalampasan ko ang lahat. Yan ang mga salitang sinasabi niya sa sarili, parang bagong panata na mabuhay. 3 oras. Nakilala ni Cora ang mga bagong kaibigan na hindi alam ang tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit tinutulungan siya nitong madama ang pagmamahal at init. Unti-unti, hindi na nakakaramdam ng pangungulila si Cora gaya ng dati. Natututo siyang buksan ang kanyang puso, natutong mahalin muna ang kanyang sarili. Ito ang mga aral na hindi niya natutunan sa buong buhay niya. Muling pagkabuhay, paghahanap ng kapayapaan sa kaluluwa. 4 oras. Isang araw, habang nagtatrabaho si Cora sa hardin, sumikat ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Bigla niyang napagtanto na natagpuan na niya ang kapayapaang nawala sa kanya sa mahabang panahon. Ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi na isang bagay na nakakatakot sa kanya. Hindi na biktima ng nakaraan si Cora. Siya na ang namamahala sa kanyang buhay. 4 oras 30 minuto. Hindi ko na kailangan humingi ng tawad sa iba. Napatawad ko na ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Cora na parang banayad na himig na tumutulong sa kanyang makaramdam ng kalayaan at kapayapaan. Naunawaan niya na upang sumulong, kailangan niyang tanggapin ang nakaraan, ngunit huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang kasalukuyan. 5 oras. Nagsimulang ibahagi ni Cora ang kanyang kwento sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi na siya nahiya o natakot magsalita tungkol sa paghihirap na naranasan niya. Sa halip, nais niyang ibahagi ang kanyang kwento upang matulungan ang iba na maunawaan na gaano man kahirap ang buhay, malalampasan pa rin natin ito at makatagpo ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Fortitude, naging inspirasyon si Cora. 6 oras. Nagsimulang lumahok si Cora sa mga aktibidad sa komunidad, tinutulungan ang mga taong nasa mahihirap na kalagayan, ibinahagi ang mga aral na natutunan niya sa buhay. Naging inspirasyon siya sa mga nakapaligid sa kanya, na nagpapatunay na ang lakas at determinasyon ay makatutulong sa atin na malampasan ang anumang hamon, ito man ay sakit o kawalan. 6 oras 30 minuto. Araw-araw, mas may layunin si Cora sa kanyang buhay. Siya ay hindi na isang batang babae na puno ng sakit, ngunit isang malakas, determinadong babae na handang tumulong sa iba. Hindi na siya naghahangad ng paghihiganti, ngunit nais lamang niyang ipalaganap ang pagmamahal at pagpapatawad.
Ang buhay ay hindi palaging patas, ngunit maaari tayong lumikha ng patas para sa ating sarili. Nagbago si Cora mula sa isang mahinang babae, isang biktima ng pang-aabuso, tungo sa isang malakas at matatag na babae. Nakahanap na siya ng sarili niyang landas, isang landas na patungo sa pagpapatawad at pagpapagaling. At sa pamamagitan nito, naging inspirasyon siya sa lahat ng nahihirapan sa sarili nilang mga sugat. Naiintindihan ni Cora na ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa lakas at determinasyon, malalagpasan natin ang lahat. So saan pupunta si Cora? Itutuloy ba niya ang kanyang paglalakbay sa pagbabahagi ng pagmamahal at pagpapatawad?